Nagsisimula ang kwento habang si MCO Gu, ang Executive Secretary ng Zen Group, ay nag-a-address sa isang malaking grupo ng naguguluhang tao. Sila ay kasalukuyang nakatayo sa outer compound ng Dream World, isang ambisyosong amusement park na itinatayo ng Zen Group. Agad na dumiretso sa punto si MCO at ipinaliwanag na sila ay naghahanap ng karapat-dapat na magiging kapalit ng kasalukuyang CEO ng grupo na si Mario Zen. Ang bawat isa na naroon ay sasailalim sa isang pagsubok upang malaman kung sila ay angkop na lumaban para sa prestihiyosong posisyong ito. Ang anunsyo niya ay sinalubong ng kalituhan dahil wala sa kanila ang naabisuhan tungkol sa anumang uri ng pagsubok. Gayunpaman, hindi pinansin ni MCO ang kanilang bulong-bulungan at nagpatuloy sa kanyang talumpati. Binanggit niya na ang Zen Group ay may halagang hindi bababa sa 100 trilyon yen. Ang sinumang mananalo sa pagsubok na ito ay magiging tagapagmana, ang magiging hari ng isang napakahalagang kumpanya, at upang lalo pang palakasin ang kanilang interes. Idinagdag ni MCO ang isa pang gantimpala, ang mananalo sa kanilang pagsubok ay personal na tatanggap ng nakakagulat na halaga na 100 bilyong yen. Inanyayahan niya ang lahat na tingnan ang malaking kahon sa harap niya. Nagbigay siya ng senadoryas sa kanyang mga tauhan na alisin ang kurtina na nakatakip sa kahon. Napawaw ang mga tao habang nakikita ang napakataas na tambak ng pera na nasa kanilang harapan. Samantala, sa headquarters ng grupo, pinapanood ng enigmatic CEO na si Mario Zen ang reaksyon ng crowd sa CCTV. Maliwanag na siya ay isang sugarol na mahilig sa mga madidilim na laro ng panganib at gantimpala. Lumipat ang eksena sa 8 oras na ang nakaraan habang ang mga lansangan ng Tokyo ay puno ng usapan tungkol sa isang matapang na magnanakaw na nagngangalang Zero. Siya ay isang uri ng magnanakaw na parang si Robin Hood na nagnanakaw mula sa mga manloloko at ibinabalik ang pera sa mga biktima. Sa kanyang pinakahuling gawa ng kabayanihan, nabawi ni Zero ang 100 milyong yen mula sa kilalang gang na KTO Ondame at ipinadala ang kalahati ng perang yun kasama ang mga withdrawal slip sa isang lokal na news channel. Nagpadala rin ng mahiwagang taong ito ng liham na nangangako na bibigyan niya ng hustisya ang bawat biktima ng mga ganitong pandaraya. Sa ibang bahagi ng Tokyo, nagtuturo ang isang batang guro ng matematika na si Yuri sa mga estudyante ng middle school. Siya ay isang prodigy na may mataas na IQ at talento sa matematika. Ang kanyang klase ay gumagamit ng high-tech 3D holographics upang mas madaling maipakita ang geometry sa mga estudyante. Pero hindi naging arogante si Yuri dahil sa kanyang natural na kakayahan. Sa halip, kapag may estudyanteng hindi makaintindi kahit sa mga pinakapayak na konsepto, ginagawa niya ang lahat para matulungan ang bata. Ang hindi alam ng kanyang klase, siya rin ang tao sa likod ng tanyag na magnanakaw na si Zero. Kasama niya ang 3 kaibigan, sina Shakara, Hiroshi, at Sanao, upang tulungan ang mga biktima ng mga malalaking pandaraya sa pananalapi. Nalaman na ilang buwan ang nakalipas, iniligtas ni Yuri ang 3 sa pagtatangkang wakasan ang kanilang buhay. Sila ay lubhang pananghinaan ng loob at muntik ng magpatiwakal sa loob ng kotse, ngunit natagpuan sila ni Yuri at iniligtas. Binigyan niya sila ng oportunidad, sinabihan silang imbis na itapon ang kanilang mga buhay, ay tumulong na lamang na labanan ang mga krimeng pinansyal. Binigyan din ni Yuri ang bawat isa ng isang candy na sinasabing may lason, bilang simbolo ng kanilang desisyon na tulungan siya o muling pumili ng sariling landas. Sa kasamaang palad, dinukot ang 3 ng magkapatid na sina Sakura at Sai Suzaki, mga miyembro ng gang na KTO Ondame. Plano ng gang na gamitin ang 3 upang mahuli ang tunay na utak na si Zero. Agad na bumigay si Chikar sa takot at pumayag na ibigay ang lokasyon ni Zero. Gayunpaman, bago makapagsagawa ng plano ang mga tauhan ng gang, si Yuri mismo ay dumating sa lugar at ipinakilala ang sarili bilang si Zero. Ang mga candy na ibinigay niya sa kanyang mga kaibigan ay hindi pala lason kundi mga GPS tracker upang malaman ni Yuri kung sila ay nasa panganib. Mas maaga ng gabing yon, nakita ni Zero ang 3 niyang kaibigan sa iisang lugar sa isang hindi kilalang lokasyon. Kaya't hinala niya na sila ay nasa panganib. Bigla namang sumulpot si MCO at Mario Zen kasama nila Zero, ang mga kaibigan niya, at ang 2 goons. Gulat ang lahat sa pagdating ng kilalang CEO ng Zen Group sa ganitong simpleng lugar. Ginamit ng matandang lalaki ang kanyang misteryosong presensya upang kumbinsihin ang lahat na sumali sa kanyang sugal. Isang uri ng mental test na tinawag na The Bravest Money Game. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa unang eksena habang ipinaliwanag ni MCO ang mekanismo ng mga pagsubok sa nagtipon na tao. Ang unang laro ay naglalaman ng palaisipan, at kung hindi ito masagot, babagsak ang isang napakalaking bakal na bola mula sa itaas at dudurugin sila hanggang mamatay. Idinagdag pa niya na ang unang laro ay magaganap sa lugar na yon, at ang mga makapapasa ay papayag ang pumasok sa Dream Kingdom para sa huling pagpili. Sa pagsisimula ng laro, inihagis ni MCO ang isang dice sa loob ng isang lalagyan at ipinakita ang resulta sa screen para makita ng lahat. 3 beses niyang inihagis ang dice, at sa bawat pagkakataon, lumabas ang numerong 1 sa screen. Pagkatapos ng ika-4 na hagis, tinhak pa niya ang lalagyan. Sinimulan ang tunay na laro. Kailangan ng mga kalahok na umasa sa kanilang intuwisyon at kakayahang magmasid upang mahulaan ang numero. Ang bawat gilid ng dice ay may 6 na malalaking singsing na may bilang mula 1 hanggang 6.
at pipili ang mga kalahok ng singsing na kanilang tatayuan ayon sa kanilang hula. Kung tama ang hula nila, makapapasok sila sa Dream Kingdom. Ngunit kung mali, isang tunay na bakal na bola ang babagsak sa kanila. Mayroon silang 30 minuto upang magdesisyon, at ang sinumang wala sa singsing pagdating ng oras ay madi-disqualify. Ang pakikipag-usap sa iba o pagbabahagi ng sagot ay magdudulot din ng disqualification. Sinimulan ni MCO ang orasan at nag-umpisa ang 30 minutong countdown. Nang marinig ni Shakara ang mga patakaran ng mapanganib na laro, siya ay natakot, na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan nila ni Hiroshi. Nag-isip si Shakara kung ligtas ba silang lalabas sa singsing agad kapag mali ang hula. Sinabi ni Hiroshi na may 16% lang silang tsansa ng kaligtasan at mahigit 80% tsansa ng kamatayan. Biglang sumingit si Sai, na nasa malapit, at sinabing ang tsansang lumabas ang mga numero mula 2 hanggang 6 na ay 1 sa 6 din. Sumunod si Sakura at ibinahagi ang kanyang teorya na ang dice ay maaaring may daya, at ang bigat nito ay hindi pantay kaya't madalas lumalabas ang numero 1. Iniisip niya na kaya sinabi ni MCO na umasa sa intuisyon at obserbasyon ay upang piliin ang numero base sa timbang ng dice. Sinalungat ni Saiga si Sakura at sinabing kung sigurado siya sa sagot niya, siya ang dapat maunang pumili ng singsing. Habang nag-uusap ang lahat, nagsalita si MCO at inalok ang mga kalahok ng isang pabor. Sinabi niya na sinumang nasa singsing sa pagtatapos ng laro, tama man o mali ang kanilang hula, ay papayag ang lumahok sa susunod na laro. Ngunit ito ay para lang sa mga buhay pa. Habang iniisip ng mga kalahok ang alok, isang third-year student na si Shiro mula sa isang pribadong middle school ang tumungo sa singsing na may numero 1. Nang makita ito, sumunod ang ibang kalahok. Iniisip na baka may naisip siyang tamang sagot. Samantala, si Zero ay patuloy na nag-iisip tungkol sa sagot. Sa pahayag ni MCO na papayagan silang magpatuloy sa laro kung sila ay buhay. Inisip ni Zero na maaaring hindi kailangang tama ang kanilang hula para manalo. Kung matutulungan niya ang kanyang sarili laban sa bakal na bola, maaaring hindi mahalaga kung tama o mali ang sagot basta't sila ay makaligtas. Napansin ni Zero ang kakaibang galaw ni MCO sa kanyang paghahagis ng dice. Una, hindi niya sinabi ng tahasan na makikita ang aktwal na dice sa lalagyan. Binanggit lang niya na kung ihahagis niya ito, makikita ng mga kalahok ang dice sa screen. Maaaring hindi totoo ang ipinakita sa screen. Kung ganoon nga ang kaso, ang tsansang lumabas ang numero 1 ay 1 sa 6 lamang tulad ng ibang numero. Dahil dito, pumasok si Zero sa pangalawang singsing kahit na hindi pa siya sigurado sa tamang sagot. Mabuti na lang, bilang isang propesor ng matematika, kaya niyang gumawa ng matalinong hula matapos marinig ang paliwanag ni Zero. Umalis ang mga kalahok mula sa unang singsing. Naupo ang ating bida malapit sa gilid ng singsing at sumunod ang mga kaibigan niya. Pinapakita ang kanilang tiwala sa kanya. Naiwan si Shiro bilang nag-iisang tao sa unang singsing. Si Yukihira, isa sa mga kalahok, ay narinig ang usapan at bamulong ng kung ano kay Sai. Nang may natitirang 3 minuto, tinawag nila si Chikara at sinabi sa kanya na ang tamang sagot ay numero 3. Ginawa nila ito dahil gusto nilang maupo malapit sa mga dingding ng singsing tulad ni Shiro at Zero. Ngunit alam din nila na kapag ginawa nila ito, susunod ang ibang kalahok. Niloko nila si Chikara. Sinasabing 3 ang sagot, para malinlang siya. Nang sinubukan ng ibang kalahok na pumasok sa ikatlong singsing, tahimik na sinabi ni Sai sa kanila na mali ito at gusto lang nilang ipahamak si Chikara. May natitirang 1 minuto nang biglang sumigaw ang isa pang kalahok na ang tamang sagot ay 5. Ang rason niya ay dahil pinakamadalas lumabas ang 5 puntos sa isang dice. Lahat ng kalahok ay pumasok sa singsing na may numero 5. Pero nang sumubok sumali si Sakura, siya ay pinigilan. Kinumpirma rin ni Zero ang hypothesis na 5 nga ang sagot dahil hindi pantay ang bigat ng dice, na nagdudulot ng iba't ibang tsansa sa mga numero. Tinanong ng mga kaibigan niya kung dapat ba silang lumipat ng singsing. Pero iginiit ni Zero na manatili sila kung nasaan sila. Sinabi pa nga niya kay Chikara na sumama sa kanya sa singsing na may numero 2 dahil sinasabi niyang niloloko lang siya ni Sai. Nang may natitirang 10 segundo, pumasok si Sakura sa singsing na may numero 4. Isinara ng mga gwardya ang pintuan. Pinipigilan ng sinumang magpalit ng posisyon. Nang ma-realize ni Zero na baka madurog si Chikara sa ilalim ng bakal na bola, tumulong siya sa kaibigan niya. Tumalon siya mula sa isang singsing papunta sa isa pa para ilayo si Chikara sa gitna. Sinabihan niya ito na manatiling nakataas ang mga tuhod, nakasandal ang likod sa gilid, at damaykit sa bakod. Habang nauubos ang oras, umaasa ang lahat na tama ang kanilang piniling singsing. Binuksan ni MCO ang lalagyan at ipinakita na ang tamang sagot ay 4. Tanging si Sakura lang ang nanalo, at ang iba ay malalagay sa bingit ng kamatayan. Bumagsak ang mga bakal na bola, ngunit sinwerte ang mga nakaupo malapit sa bakod dahil nakaligtas sila. Dito sinabi ni Zero kay Chikara na wala siyang alam sa tamang sagot, sapagkat napagtanto niya na hindi tungkol sa paghula ang laro, kundi sa pagmamasid kung may espasyo sa pagitan ng bakal na bola at ng singsing. Gayunpaman,
Hindi niya alam ang eksaktong sukat ng bakal na bola, kaya't hindi siya lubusang kumpiyansa. Bagamat masaya ang mga nakaligtas, agad nag-iba ang kanilang damdamin nang makita nila ang karumal-dumal na nangyari sa singsing na numero 5, kung saan lahat ng pumasok ay nadurog sa ilalim ng bakal na bola. Inanunsyo ni MCO na ang mga natitirang kalahok sa singsing ay makakapunta sa pangunahing kompetisyon. Nagplano siyang tanungin si Zero tungkol sa paglabag sa patakaran, ngunit bumulong ang isa sa mga tauhan niya sa kanyang tainga. Lumalabas na piniling palampasin ni CEO Muryo ang paglabag ni Zero dahil inaasahan niyang magiging mas kapanapanabik ang mga susunod na pangyayari. Dinala ang mga kalahok sa parke ng Dream Kingdom kung saan magaganap ang susunod na laro na tinatawag na quarter jump. Inihayag ni MCO na si Shirub at Zero ang maghaharap sa isa't isa, at si Zero ang maunang sumabak. Ipinaliwanag ni MCO ang mga patakaran, tatayo si Zero sa isang nakataas na plataporma na 50 talampakan mula sa lupa, na may maskarang nakatikip sa buong mukha niya. Sa paligid ng kanyang plataporma, may 4 na ibang plataporma na isang talampakan ang layo mula sa gitna. 3 sa mga ito ay sarado at isa lamang ang ligtas na daanan palabas. Tatanggalin ang kanyang maskara upang makita niya ang paligid sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos ng oras, isusuot niya muli ang maskara at iikot ang plataporma. Kailangan niyang tumalon sa tamang direksyon patungo sa ligtas na daanan. Kung mali ang direksyong tatalunan niya, mahuhulog siya ng 50 talampakan pababa. Hindi lamang natatalo sa laro kundi mawawala rin ang kanyang buhay. Bawal maghagis ng anuman para subukan ang kaligtasan dahil ito'y magiging sanhi ng kanyang diskwalipikasyon. Kung parehong tama ang talon ng dalawang kalahok, ang mas mabilis ang siyang mananalo. Dagdag pa rito, bilang isang twisted na elemento ng laro, 4 na tao na konektado sa bawat kalahok ang ilalagay sa 4 na gilid ng gitnang plataporma. 3 sa mga ito ay nasa likod ng mga saradong daanan at isa lamang ang nasa ligtas na exit. Ang 4 na taong ito ang magsisilbing mga boses at hikayatin ang kalahok na tumalon sa direksyon nila. Ang sinumang matagumpay na makahikayat ay makakakuha ng isang golden ring. Dagdag pa ni Mangko, ang sinumang makakakuha ng 4 na ganitong gintong singsing ay magiging Sonic at mananalo ng premyo. Ilang sandali matapos ang pagsisimula ng laro, nagsimulang umikot ang plataporma, at tuluyang nawala ng oryentasyon si Zero, kaya't hindi niya matukoy ang ligtas na daanan. Nagsimula ang 10 minutong timer at narinig niya ang boses ng kaibigan niyang si Hiroshi mula sa isang saradong exit. Sumigaw si Hiroshi na voluntaryo siyang sumali sa laro upang iligtas ang kaibigan. Sinasabing siya ay nasa ligtas na lugar at hinihikayat si Zero na tumalon sa direksyong iyon. Ipinahayag ni Hiroshi ang kanyang kasiyahan na maaari na siyang maging kapaki-pakinabang. Alam ni Zero na hindi siya kailanman ililigaw ng kaibigan, kahit na may nakatutok na baril sa kanya. Ngunit bago tumalon, sinubukan muna niyang subukin si Hiroshi. Tinanong niya ito ng ilang tanong tungkol sa trabaho, na nasagot naman ito ng tama. Gayunpaman, nagpa siya ang bida na magtanong pa ng isa upang siguraduhin ang kanyang desisyon. Sinabi niya kay Hiroshi na tingnan ang bahagi ng kanyang salamin kung saan ito nakahok sa kanyang tainga, dahil naroon ang mga numero at simbolo na nagtatakda ng sukat ng frame at lente. Naitandaan ni Zero ang mga numerong ito dahil nakita niya ito kaninang umaga. Sa isang matalinong hakbang, dito nahuli ang impostor. Lumabas na nilinlang ng mga tauhan ng Zen Group si Hiroshi upang isipin niyang tinutulungan niya si Zero. Sa katunayan, ni-record lang nila ang kanyang boses upang gamitin sa isang speech synthesis system at makalikha ng isang AI na kopya, isang nakakatakot na posibilidad. Nang sinabi ng impostor na matagal na niyang nabili ang salamin kaya wala na ang mga numero, agad na naramdaman ni Zero na may mali. Nahuli niya ang impostor at nailigtas ang sarili mula sa kapahamakan. Matapos ang unang nabigong pagtatangka, oras na para sa pangalawang boses na hikayatin si Zero na tumalon sa direksyon niya. Ang taong ito ay ang kaklase ni Zero noong high school at isa sa mga kalahok, si Kazuma. Kaninang araw, ipinagtanggol siya ni Kazuma mula sa grupo ni Sai, kaya't mas malakas ang paniniwala ni Zero na si Kazuma nga ang nasa ligtas na exit. Sinabi ni Kazuma na hinangaan niya si Zero noong high school at ginawang inspirasyon ang talas ng kanyang pag-iisip. Habang nagsasalita si Kazuma, isiniwalat na siya ay nakatayo sa delikadong exit at talagang nais niyang mapahamak si Zero. Mukhang dala niya ang isang personal na galit sa laro na hindi alam ni Zero. Ang misteryo kung paniniwalaan ba ni Zero ang kanyang dating kaklase ay malalaman sa susunod na kapanapanabik na episode.